yung mga pasimuno dyan at yung mga sila rin ang yung mga kasabwat, kumbaga parang criminal din na sinabi mo, ikaw na mag-imbestiga doon sa krimen mo. Ako po, nakikita ko po kasi dito sa mga flood control. Yung flood control naman po per se, hindi naman po problema. Kung may matatamaan po ng mga kamiyembro natin, wala po tayong magagawa. Ano po gagawin natin dyan? Pero gusto ko lang pong ihiwalay muna itong issue ho kasi nga ang aking focus dito ay dito po sa mandato ng inyo pong komite na kayo po bilang kongresista, umaasa lang din sa sinasabi ho ng mga engineers, halimbawa sa DPWH. Wala ho namang question doon, Congressman, kasi nga ang DPWH gumagawa ng kanilang sariling programa sa NEP, Ghost Project. Mas malala. Ghost Project. Hindi, baka mamaya ganun di ba? Hindi po natin masasabi, baka mamaya kaya... Pati ho ng Senator Ping Lacson na may mga kongresista na sila na mismo kontraktor. Paano ho ninyo tatanggapin yung ganong informasyon at in case kayo ba ay may lakas ng loob para ho mailantad tong mga sinasabing kongresista mismo na ang kontratista ng DPWH? Dagdag Mahalita News Update. Dagdag Balita. Alright, babalik ko tayo mga kabitaan dito ho sa ating munting bahay. Welcome na naman ho sa mga bagong salta. Huwag kalimutan mag-subscribe na agad para malaman nyo rin ang mga bagong kaganapan sa ating lipunan at subscribe na rin ho kayo kabalitaan. Sa oras na ito mga kabitaan ay dadako naman ho tayo sa usaping flood control projects na kung saan mga kabalitaan itong si Chihuahua ay nakapanayam ni Manong Ted ho dito. At ito'y tinalakay ho nila sa programa ni Manong Ted at ni DJ Chacha patungkol ho sa mga nakawan kickbacks at ghost projects ho nitong flood control mga kabalitaan. Napapansin ho natin dito na gustong ilihis ni Chihuahua ang usaping flood control projects. Tila baga hindi ho siya yata interesado niya maimbestigahan ho ito mga kabalitaan siguro at malamang sa alamang may masasagasa ito na kanyang kasamahang buhaya dyan sa Kongreso. At nais niya sanang ilihis ito at pag-uusapan itong bumagsak na tulay mga kabalitaan. Ayon pa naman nila na panahon pa daw ito ni Tatay Digong Duterte. Pero hindi ho siya nakalusot dito ni Manong Ted at talagang pinigaw siya dito at pinagsabihan, sandali lang po. Yung pag-uusapan muna natin yung flood control project. Hindi ho yung tulay at kung ano-ano man. Pero bago po tayo tutungo dyan mga kabalitaan, itong si Mayor Magalong ay hinamon ho ng isang bagong halal na representative na si Redon mga kabalitaan. Dang humarap si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sakaling magpatawag ng investigasyon ng Kamara tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Ito ang tugon ng alkalde sa hamon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na magpakita ng ebidensya si Magalong. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Magalong na lahat ng kanyang impormasyon ay galing sa mga matitinong mambabatas sa Kamara. Pero aminado ang alkalde na magiging pahirapan ang pagkalap ng ebidensya dahil wala naman umanong mga pinipirmahan ng mga sinasabing politikong may kickback sa mga flood control project. Talagang mahirap mag-imbestiga na may determine mo yung link with the politicians. Kasi nga karamihan dyan wala nang pinipirmahan. Pero kung magsasalita yung contractor, kasi makikita mo kagad doon pa lang sa ebidensya, sa documents, tapos pupuntahan mo yung lugar, makikita mo talaga. Tama yung sinabi ni Presidente. Yung iba palpak, yung iba guni-guni lang, yung iba gumuhuna. No? Katulad lang din ang binanggit ni Senator Ping Lacson sa DZRH, naniniwala si Magalong na dapat magkaroon ng independent investigating body para matiyak na hindi na sanitized ang resulta ng investigasyon. Siguro kung maniniwala ako kung yung mga matitino ang mag-imbestiga. Pero kung yung mga... So itong si Terry Redon ay parang hindi yata matino sa tingin ni Mayor Magalong mga kabalitaan. Kumbaga wala ko siyang tiwala ho dito sa itsura pa lang ho. Ngiting kadimunyuhan na rin yung nakikita natin kanina mga kabaitan. At ako hindi rin ako naniniwala ho dito at malamang matatakpan ho ito yung ghost project ng flood control dahil nga po yung kanyang sinabi pa lang na handa ho siyang imbestigahan itong Dolomite Beach mga kabaitaan kung saan po ay naging tourist attraction mga kabaitaan sa panahon ni Tatay Digong Duterte. Diyan, hindi ko lang matandaan, parang diyan malapit sa May Rojas Boulevard. Malapit lang ho yan mga kabaitaan sa mga US Embassy, no? Ano bang lugar
lugar ho dyan, basta bandang US Boulevard mga kabaitaan. So ito ay talagang namimersonal na rin to kay Tatay Digong Duterte kung matuloy itong investigasyon at pamumulitika mga kabalitaan. Yung mga pasimuno dyan at yung mga sila rin yung mga kasabwat, kumbaga parang kriminal din na sinabi mo, ikaw na mag-imbestiga doon sa krimen mo. Kaugnay nito, nag-volunteer na si Magalong na pangunahan ng investigasyon. Sabi ni Magalong, kailangan lamang idikit sa kanya ang Philippine National Police at dapat lahat ng kautusan ay tatanggapin lamang nila mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa alkalde, posibleng may nalalaman din ang Pangulo kaya naisama niya ito sa kanyang talumpati. Giit pa ni Magalong, sana ay patawag din ng Presidente sakaling matuloy ang investigasyon ng Kamara. Batay sa mga natatanggap na impormasyon ni Magalong, umaabot sa 25 hanggang 40% ang kickback ng mga kongresista sa mga proyekto. Bukod pa umano ito sa kailangang bayaran ng mga kontraktor na nais magkaroon ng access sa kanilang project list. Naniniwala naman ng alkalde na sa buong proseso ng investigasyon, dapat makumbinse ang mga kontraktor at engineer na magbigay ng testimonya upang matiyak na mapapanagot ang mga sangkot na opisyal ng pamahalaan. Para sa MBC. So yun po mga kabaitaan ang detalyeng nakuha natin patungkol ho sa usaping flood control projects na kung saan si Mayor Magalong ay handa niya rin pong handa itong humarap sa kaling ipapatawag ko ito. Ayon pa sa kanya kung nagmula ang tawag dito kay Bongit mga kabalitaan at siya po'y maglalatag ho ng mga kukulang ebidensya para ho simula na itong investigasyon mga kabalitaan. Speaking of investigation ng flood control projects, itong si Chihuahua mga kabalitaan, nako po, pigang-piga ho siya dito kay Manong Ted. Akala na siguro makakalusot ho siya na inilihis niya po yung usaping flood control projects at doon ho sana niya pag-usapan itong bumagsak na tulay mga kabalitaan. Pero si Manong Ted ay hindi ho nagpapatinag dito at siya po ay tinapat dito na hindi ho ito yung pag-uusapan natin, yung control projects na kung saan ay ang dami hong kickback at irata ng mga kontraktor at kasama na ho ng mga politiko sa ating bansa mga kabalitaan. Para maintindihan at malaman ho natin ang kabuang istorya, sabay-sabay natin papanoorin ito si Manong Ted at sa pagpigyan nito kay Chihuahua mga kabalitaan. Congressman, kasi nga po ngayon sinasabi ng iba na ito ang Kamara kapag pinag-uusapan ng accountability, napakasipag nila sa accountability ni VP Sara. Dito pinag-uusapan accountability ng mga sinasabing umano ang ginamit na word ng Presidente, kickback, SOP, etc. katiwalian sa government infrastructure projects, particularly po sa flood control. Doon po sa accountability issue na ito, palagay po ninyo, sino ho ang may karapatan na mag-imbestiga nito sa Kongreso? Well, sa akin pong pananaw, kung unang-una, gusto ko munang malaman yung mga may may mga masasabi nating konkretong ebidensya na. So hindi ho siya makakasagot dito mga kabalitaan kung sino ang mag-iimbestiga ho dito. Kasi alam niya ho talaga yung matatamaan dito, yung kanyang mga kasamang buhaya, yung kahatian mga kabalitaan. At sabi niya pa dito, titignan niya muna kung may mga kaukulang ebidensya at ito ay tatalakayin mga kabalitaan, pag-uusapan nila. Pero si Inday Sara Duterte, wala pang ebidensya, mga pagtatanong pa lang, ay ginawa na ho nila mga kabitan ang paninira ho kay Inday Sara Duterte. So, klaro ho na may kinikilingan ho dito si Chua at klaro ho na ayaw nilang mapapahamak at madamay, lalo na baka may mga project din siya dyan sa kanyang distrito patungkol ho sa flood control. Naku po, delikado ho ang good governance dito. At siguro ang magpapatuloy dito, itong si Senador Marcoleta, mga kabalitaan, ay talagang suwak ho sa banga itong mga hinampak na ito, mga kabalitaan. Agad. Nang sa ganun ay hindi tayo yung parang nagwi-witch hunt. Yan, titignan na po natin agad yan. Pero sa akin pong paniniwala, ang aming pong committee ay may karapatan naman para ito isiya sa atin. Opo. So, kung ang inyo pong komite, yung Committee on Good Government and Public Accountability po ang mag-iimbestiga dito, kaninyo bubuin lamang ang buong membership po ng komite sa usapin po ng pagsiguro na magiging accountable dito ang mga posible na masangkot ay miyembro mismo ng Kongreso. Paano po ang magiging action po ninyo dyan? Kasi it's, kumbaga, one of your own or some of your own ang magiging subject ng investigation.
kung may matatamaan po ng mga kamiyembro natin, wala po tayong magagawa. Ano po gagawin natin dyan? Unang-una naman po, lahat naman po ng ating committee meeting, talaga namang, lahat naman po ng ating committee meeting, live. At Mali yung sagot niya dito mga kabitan. Kung tatamaan yung mga kasamaan ko, wala tayong magagawa. Ano pa bang gagawin natin dito? Abogado pa naman to, pero napakalayo yung sagot nito. Hindi niya ba pwedeng maaring sabihin na, kung tatamaan sila dito, Manong Ted, siyempre, walang personalan, trabaho lang ito. So, kung yun ang sinagot niya, talagang may malaking punto ito, na ito ay talagang walang ginagawang kalukuhan. At desidido siyang ipaimbestigahan yung mga kasamahan nito na gumagawa ng kalukuhan sa flood control projects. Pero iba yung sagot niya dito Ilang na siyang na sumagot dito at iwas siya dito na makakasama sa kanyang mga kasamahan para bagang ayaw niya muna itong pag-usapan mga kabalitaan. Kasi nga, iwas pusoy itong si Chihuahua. ito yung pinakikita po natin sa taong bayan. So, siyempre, kung sino po ang tatamaan, wala po tayong magagawa. Inyo ho bang nabasa yung transcript, Congressman, mismo ng speech ni Presidente nitong SONA tungkol po sa aspetong ito? Well, ako po yung nando doon, narinig ko naman po. Yung transcript po, hindi ko pa po masyadong, hindi ko po nabasa. Pero maliwanag naman po yung sinabi ng ating Pangulo. Opo, may sinasabi siya kasi, no? Meron pong inaatasan niya mismo, DPWH, at saka yung isang committee doon. Opo, sabi nga po ni Secretary Bonoan, ito po yung sa regional nila, no? Na mga, yung lupon, supposed to be po na nag-aaral sa mga proyekto po sa bawat regions, ang mangunguna sa investigasyon. Doon po sa aspetong yun, meron ba kayong masasabi na mismo DPWH ang mag-iimbestiga? Well, siguro, aantayin po natin kung ano rin na magiging resulta nila. Pero meron po kasi akong isang nakikita rin doon sa isang speech ng ating presidente. Yung pong bumagsak na tulay. Opo, okay. Yun, pumasok na. Dito parang, bukod dito sa flood control, ito pang isang defective na tulay. Ito, maliwanag na Diba? Opo. Parang hindi mo na siguro kailangan mag-imbestiga. Kumbaga, itong investigasyon na to, alataan na merong dapat managot dito. Alata daw na merong managot dito sa bumabagsak na tulay. Yung nakikita natin mga pagbaha sa lansangan ngayon, Chihuahua. Hindi ba halatang merong ding merong nabubulsang pera mula sa flood control projects? Parehas lang yun. Pero yung usapin dito sa programa ni Manong Ted ay programa na pinag-uusapan ang flood control projects. Gusto mo yatang ilihis yung usapin para hindi ka ma-checkmate ni Manong Ted? Pero wait, there's more mga kabalitaan. Pakinggan nyo po ang sagot dito ni Manong Ted. So ano bang natin dito? Ano ba ang dapat natin gawin dito? Di ba? Opo. Baka mami, parang gaw-gaw lang yata nila ginamit dito. Bakit bumagsak ng ganon? Ano ba yung gaw-gaw ba yung ginamit dito para bumagsak? Opo, sige. So, yan po, klaro-klaro, isa sa mga agenda po ninyo, Congressman. No? Ako tingin ko, dahil ito maliwanag May talagang bumagsak Di ba? Grabe makasagot patungkol sa bumagsak na tulay. Pero nung tinanong siya patungkol mga kabitaan sa flood control projects, ay talagang siya. Ito magagawa kung may matatamaan dito. Parang talala na rin to mga kabitaan itong si Chua. Di ba? So, ito yung sagot ni Manong Ted. Di ba? At meron po mga naperwisyo talaga. May mga biktima. Yung pagbaha, wala bang perwisyo? Wala bang nasiraan ng mga yung mga gamit nila, bahay na landslide? Nasama sa pagbaha 'di ba? Marami namatay di ba? Na mga nabiktima sa pagbaha nitong nagdagdaang bagyo mga kabalitaan. So walang pagkakaiba 'yun. Yung pinag-uusapan dito, mas dapat uunahin itong bilyon. Mantakin niyo po, kada araw, isang bilyon yung ginagastos sa flood control projects na ito. Ano pa bang mas mabigat at malaking budget na sinayang dito? Sino ba o anong proyekto? Itong proyekto ng flood control projects. Yung tulay na yan mga kabalitaan ay talagang dire-diretsong ginawa yan hanggang naabutan ito ni Bongit mga kabalitaan. So wag niya lang pong isisihin dito si Tatay Digong Duterte kung meron mga anomalya dyan, nakawan sa pera sa budget na yan, ay hindi yan kagagawa ni Tatay Digong Duterte. Ipinagpatuloy nyo yan o ba't hindi nyo double check para makita at malaman nyo kung meron ba talagang anomalyang ginawa? Kung hindi yung bumagsak ay hindi nyo pala sisilipin yun mga kabalitaan, di ba? May proyekto ba si Bongit ngayon? Parang wala naman itong nagdaang 3 taon. Di ba? Wala. O sinusundan niya lang yung pinagpatuloy niya lang nasimulan ni Tatay Digong Duterte. Yung iba hindi na ipinagpatuloy mga kabalitaan. Isipin mo, hindi pa
hindi pa nag-iinit ang puwet yung umano nito, ganyan na nangyari. Ano nangyari? Grabe, no? Opo. Talaga nag-explain siya dito Sige nga po, klaro nga yung sinasabi ni Presidente, no, yung Isabela Cabagan na tulay na pagkamahal-mahal, and kagagawa lamang, yung ginamit, binuksan, bumaksak po kaagad. Opo, klaro po yun, Congressman. So kung mamarapatin po ninyo, babalikan ko lang po itong mga sinasabi po na mga flood control, no? Opo, na binabanggit po ni Presidente rin na paiimbestigahan niya. So dito po, sir, paano po? Kasi kanin nyo, ayaw nyo lumabas na. Alam siguro makakalusot siya ni Manong Ted. Nasasakyan ho ni Manong Ted yung kanyang sinasabi niya patungkol sa tulay na bumagsak. Si Manong Ted nakafocus talaga sa flood control project kasi ito ang dapat pagbigyan o pagtuunan ng pansin ho ng mga mababatas at dyan sa Senado ni Senador Marcoleta para malaman dahil malaking pera hong winaldas ho dito at ninakaw ho. Talagang nakaw ho mga kabaitan ha. At iba ho yung sinasabi lang ninakaw o nilusta yung pera ni VP Sara Duterte mula sa confidential funds ho nito na wala naman po talaga silang maipakitang ebidensya. Binibase lang ho nila sa COA report mga kabaitan. No, hindi pa nagpalabas ng unmodified result. Talagang pinangungunahan na nila yung COA na ginamit nila para ito'y ipapakita sa taong bayan na may ebidensya sila dahil nga nagpalabas nga ito ng parang ano ba yung certificate na yon? Yung parang may kukulang pa sa mga dokumento. Kailangan i-comply ho ni VP Sara Duterte para ma-clear ho siya at maging unmodified yung result. So inunahan niya po yung COA at yung COA ay nagbigay naman ho ng mga kukulang dokumento na hindi pa tapos yung investigasyon kaya pinapamukha nila sa taong bayan na may mga dokumento silang maraming kulang sa mga papeles mula sa kampo ni VP Sara Duterte at pinalabas nila sa publiko, ipinamukha nila na mayroong anomalya mga kabalitaan. Pero palpako yung kanilang maging plano dahil sa Korte Suprema naglabas ng unanimous decision na isang unconstitutional ang impeachment complaint o articles of impeachment. Parang witch hunting po kayo. So, palagay po ninyo, ngayon pa lang, paano kayo makapagsisimula dito kung sisimulan po ninyo ang investigasyon at totoo pong kayo mag-iimbestiga? Una-una, sisilipin po muna natin, alamin po natin kung ano yung magiging resulta ng kanilang investigasyon. So from there, titignan natin kung ano yung magiging rekomendasyon nila. So pag makita po natin na talaga namang may matinding problema, yun na siguro ang magiging hudyat. Hindi talaga yung sino problema. mag-recommenda po, Congressman? Yung atakan po, yung DPWH po. Dahil siyempre sila yung may mga technical know-how dito. So susulatan din po natin, makikipag-ugnayan tayo at kung po pwede siguro, mamomonitor din natin yung progress ng kanilang investigasyon. Okay. Opo. Congressman, ang pinag-uusapan po dito, sabi nga ni Presidente, no, flood control na palpak, gumuho, at yung iba ay guni-guni. No? Meron po kasing ongoing daw ngayon na 5,700 flood control projects ang DPWH, no? Ongoing at meron daw po ding completed. Ang sinasabi po ni Presidente sa loob ng kanyang term, no, at 3 taon. So kapag ganito karami ang pinag-uusapan mga projects, kayo as in aasa lang po kayo sa DPWH o paano po ang inyong gagawin? Will you conduct halimbawa po some ocular inspection sa mga proyektong ito? Paano kaya, Congressman? Well, siguro mas maganda rin. Mag-conduct din kami ng sarili naming investigasyon. But siyempre, unang-una, bubuhin po muna natin yung ating committee. Tapos pagkatapos po niyan, hihingyan po natin ng rekomendasyon yung bawat isa kung ano yung mga dapat naming prioritize. At pag nangyari na po yan, gagalaw na po tayo. So kung ito po ay pagaya po nito, siyempre kailangan bigyan din natin agad ng attention to dahil mismo ang presidente na ang nagsalita tungkol dito. So pag-uusapan po namin kung ano po yung hakbang na unang gagawin po agad namin. Opo. Meron din pong kaisipan, Congressman, kung kung mamarapatin po ninyo na ang pinagmumulan din po ng lahat ng ilang mga questionable umanong flood control projects ay yung insertions na nangyari sa budget, no? Okay. Opo. Kayo ho ba, Congressman, ay bukas sa kaisipan na dapat munang unahin yung mga nangyaring insertion? Sino ang nagpasimuno ng insertion at yung mga nagpasimuno unahin yung kanilang mga pinanggagalingan lugar o distrito? Pwede rin naman. Pero kasi po yan, sa Committee on Appropriation yan eh. So siguro pagdating po ng budget hearing sa Committee on Appropriation, maganda po na maitanong rin po yan. Opo, bagamat Committee on Appropriations nga po, no, yung in charge po sa pagbubuo ng budget, pero kung i-connect na natin ito dito po sa usapin ng sinasabing questionable o may umano'y katiwalian na nangyari, hindi po ba din kung sakasakali, Congressman, kumbaga nasa tono naman kayo doon kung ang inyong komite ay
magsisimula sa ganun pong step na insertion, sino nag-insert, saan tong distrito, saan tong lalawigan, at yun ang uunahin yung proyektong susuriin. Kasi nga yung pong binabanggit din po dito, pinanggagalingan ng lahat, itong banggit din po ng DPWH na sila mismo nagulat, ang daming proyekto na wala naman sa kanila pong plano. Pwede rin naman. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa DPWH at hihingin natin sa kanila kung ano talaga yung mga sinumite nilang plano at kung ano yung mga in-insert para po dito. Sige po. So sir, sa gitna po ngayon ng budget season na naman, opo, ano po ang priority nito sa inyo? Itong investigasyon sa sinasabi ni Presidente na mga questionabling flood control projects sa inyong komite? Well, siguro una, alamin po muna natin kung ano yung, kasi baka mamaya naman, yung mga, ako po nakikita ko po kasi dito sa mga flood control. Yung flood control naman po per se, hindi naman po problema. Baka mamaya lang dyan, yung iba dyan, puro mga Anong flood control hindi problema? Hindi mo pa ba nakikita yun? Bulag ka ba? Apat na nga yung ang mata mo, tapos sasabihin mong hindi problema. O, ano ba yung mga pagbaha dyan? No, di ba? Sino bang gumastos ngayon sa iniwan ng mga pinsala ho ng pagbaha? Di ba yung mga local government unit, dapat sisihin kayong mga tungrisista dyan kasi pinapalabas yung sa taong bayan na meron ng 5,500 flood control projects. Naging drawing din pala, guni-guni lang pala, ayon pa sa inyong presidenteng si Bonget. Hindi na ba kayo nahiya dyan? Sabagay, pag makapal na yung pagmumuka, natatapalan na talaga to ng mga papel yung mukha nito, ay hindi na ho nila napapansin yung hiya at wala na rin sila pakialam sa mga damdamin ho ng mga madlang people na naapektuhan ho sa mga pagbaha sa ating bansa. Sila, nakaupo sila sa malamig o sa malambot na upuan at nasa isang malamig na kwarto, samantalang tayo may hirap ay kailangan pa maghanap ng karton, kahit anong klase para lang ipamaypay, kahit nga platong plastic, gawing pamaypay mga kabalitaan. Para lang mabawas-bawasan yung init sa loob ng bahay. Ito sila, nakaupo lang. Pag may problema sa mga proyekto ay parang wala lang. Nakikita lang natin to sila mga kapitan pag eleksyon na. Hindi man lang marunong kumonsulta sa mga kanilang mga constituents kung ano pang problema. Ito bang si Chua matapos humupa yung baha? Umikot ba ito sa kanyang distrito? Ano bang ibinamigay na tulong nito mga kabitan? Ewan ko lang kung ginawa niya ho ito, pero hindi na naman nakikita na ganito ganon, may ginawa ho siyang tulong. Kailangan talaga unahin yung taong bayan, unahin yung constituents natin kung ano yung mga pangangailangan. Diba? Kung may imbestigahan, huwag nang magdadalawang isip. Parang gusto mo pang ilihis yung usapin sa bumagsak na tulay, napakalaking issue at sabihin mo walang problema itong flood control projects. Makikita naman ho natin mga kabalitaan na malaki hong pinsala ho ang iniwan ng pagbaha nitong mga nagdaang araw. bogus. Yun po ang magiging problema. At saka kung ito nga po ba talaga ang totoong solusyon dito po sa baha. Baka mamaya itong flood control na to, puro ano na lang to, band-aid solution. Hindi kailangan nga imbestigahan para malaman at mabawas-bawasan yung budget ng flood control ko at hanapan ng paraan papaano ho ito mapigilan itong mga pagbaha sa ating lugar, bawat lugar sa ating bansa. Sa time ni Tatay Digong Duterte, yung mga baradong mga kanal dyan sa bawat lugar ho sa Kamaynilaan, di ba? Nalinisan na. Yung Ilog Pasig, di ba? At saan-saan pang mga sulok ng ating lugar dyan sa Kamaynilaan, nabigyan pansin ni Tatay Digong Duterte. May mga pagbaha naman pero hindi ganun ho sa nakikita ho natin sa mga nagdaang pagbaha mga kabalitaan. Di po ba? Kasi Opo. baka mamaya, ito, ako po, siyempre, pag sinabihan ako ng, pag kinausap mo yung DPWH, ito problema sa area ko, baha. Ano ba solusyon dito? Kasi kagaya ko po, aaminin ko po sa inyo, hindi ko naman po alam yan dahil Hindi naman sinasabi na ikaw yung magbibigay ng solusyon. Ang sinasabi ho dito ni Manong Ted, kung ikaw ba ay willing mag-imbestiga sa mga kawatan sa gobyerno gamit ho ang budget ng flood control projects. Wala namang sinasabi dito na ikaw dapat mag-decide. Sino? Kaya mo kayang mag-decide dito? Hindi naman siguro kasi hindi ka naman inyehero. Diba? So napakasimple lang ho. Pero pinipilit niya yung sarili niya dito para bagang umiiwas ho sa responsibilidad niya at hugas kamay ho siya dito mga kabalitaan. Kaya pa iba-iba yung sagot niya sa mga tanong ni Manong Ted dito. naman po ako inhinyero. So siyempre, hingin ko yung rekomendasyon nila. So sasabihin nila, Congressman, maglagay po tayo dyan ng
ang gagawin po natin project niyan para mabawasan ang inyong mga baha, mag-flood control tayo. Siyempre ako po, dahil sila po yung nakakaalam, papayag ka. O sige, iyan mo to, ito yung area ang gusto ko para dito sa area to, dahil laging binabaha. Magugulat ka ngayon. Eh, tinasama na pagkatapos ng ang dami ninyo ng flood control, ba't parang wala pa rin nangyayari? Diba? Sabihin naman nila na... Kalayo talaga yung sagot nito, no? Yung investigasyon ng flood control projects, yung nakawan ho sa budget, iba-iba yung sagot niya dito eh. So yun po ang dapat natin tignan. Hindi naman sinabi na ikaw maghanap ng paraan paano masolusyonan itong pagbaha sa ating bansa. Kasi baka mamaya, lagi tayo nakatingin dito, maaaring, nagsusubside, maaaring... Klaro lang talaga mga kabataan na umiiwas talaga to sa investigasyon na gagawin ho sa flood control dahil nga po ay ito sigurado ho ipapasa nila to kay Marcoleta mga kabalitaan. Hindi ho talaga to mangunguna kasi nga sabi niya maghihintay tayo sa rekomendasyon ho ng ilang mga individual na tinahasan ho dito. Ikaw wala ka bang magagawa ho diyan under ho to sa iyong komitiba, di ba? Kung desidido ka, wala ka ng maraming satsat. Napakasimple yung sagot ni Manong Ted sa kanyang mga tanong. Willing ka ba? Ako na bahala din, Manong Ted. Mayroon nakadraft na ho tayong mga recommendation at mga pagpapatawag sa mga involved dito. So malalaman lang ho natin yan sa mga darating na mga araw at kami ay magbabalita ho sa inyo patungkol ho dito. Ganun, simple. Yan na. Hindi na paikot-ikot. Ang daming mga sinasabi. Mali-mali rin naman mga kabalitaan. Yung dating baha, kung hanggang bewang, ngayon hanggang tuhod na lang, paring tama naman yung solusyon, pero ang tanong, ito ba talaga ang permanenteng solusyon? Siguro dapat pag-aralan din natin kung ano talaga. Kasi ang nangyayari, tingin ko, pwede namang nakakaginhawa rin yan. Kasi may mga area rin naman tayo na mga talagang hindi na rin ganung binabaha. Pero ang tanong, ito ba talaga ang solusyon? Napakalayo talaga, no? Hindi naman sinasabi na siya yung maghanap ng solusyon eh. Ang dapat niya lang gawin at ang tahas nit bungit sa kanya ay imbestigahan ho kung saan napupunta itong budget ng flood control. Kasi nga corruption yung pinag-uusapan dito at takot ho ito na magsalita ho laban sa kanyang mga kasamahan at talaga sigurado ho umiiwas ho talaga to dito kasi alam niya sa sarili niya kung sino-sino ang kanyang mga kasama diyang buaya na involved ho sa paghingiho ng budget para sa flood control projects. O baka mamaya ang dapat tignan na rin natin yung ibang option kagaya ng mga drainage talaga natin dito. Baka mamaya dahil sa luma na kagaya sa amin sa Manila. Buong Metro Manila, siyempre, alam naman po natin ang mga lumang mga syudad na to. So baka mamaya, yung drainage system, it's high time na silipin na rin ninyo. Baka yun, kailangan bungkalin na rin natin. Kasi silip yan, kayo lahat ng mga sinasabi, magagawa talaga yan, basta wala ng korupsyon. Kasi hindi ho, imposible ho yan mangyari kung wala hong budget. Kung may budget man, hindi pa rin mangyayari ho yan, nalilinisin at i-check yung mga, yung mga drainage nila dahil, kikilos yung tao pag wala ng pera, wala ng budget. So, ang issue dito ni Manong Ted, ang pag-iimbestiga. Hindi yung hinanapan ka at tiningan ka ng solusyon kung paano ito mariresolba ang pagbaha sa bawat lugar ng ating bansa o di kaya sa Kamaynilaan. Napakalayo ho talaga. Kanina pa ito nagsasabi wala ho na siya masabi dito. Laban ho sa kanyang mga kasamahan kasi gusto niya dito mga kabaitaan na pag-uusapan ni Manong Ted itong pagbagsak ng tulay. Wala ho sa agenda ni Manong Ted dito. Wala ho sa kanyang listahan mga kabaitan, wala ho sa kanyang kudigo. Ngayon, hindi ko alam kung saan tutungo tong sagot niya dito sa maling pagsagot sa tanong ni Manong Ted mga kabalitaan. Sa ganun, masolusyonan mabigyan natin ito ng permanenteng solusyon. Opo. Tama po kayo, Congressman, pero gusto ko lang pong ihiwalay muna itong issue ho kasi nga ang aking focus dito ay dito po sa mandato ng inyo pong komite, no? Yung sinasabi ho ninyo, yung paghahanap talaga sa solusyon na makakatulong sa atin para mabawasan nga ito pong taas ng baha na ating pong nararanasan sa buong kapuluan natin. Babalikan ko lang yung sinasabi po ninyo, no, na kayo po bilang kongresista, umaasa lang din sa sinasabi ho ng mga engineers, halimbawa sa DPWH. Wala ho namang question doon, Congressman, kasi nga ang DPWH gumagawa ng kanilang sariling programa sa NEP taon-taon. Pero sila nagugulat doon sa insertion na ginagawa ng ilang mambabatas, no, na sila mismo nagugulat na all of a sudden mayroong 100 milyon sa gantong lugar, distrito o lalawigan na hindi naman sila humihingi. At sila, kumbaga, wala pang plano. Saan nila? So yun pong sinasabi ho natin dito mga kabaitan, hindi ho yung solusyon na hiningan ho siya dito, investigasyon sa mga nawawalang pera mula ho sa flood control projects. Nagagamitin yon. Yung pong aspeto nyo, ano po yung reaksyon? Pag nagkaroon po ng investigasyon, dyan po, lahat po yan mabubuksan. Ako naniniwala po na siguro naman, sila po ay magsasabi ng totoo kung ano po talaga. Kung at ito ba kung na-implement, baka mamaya may nag-request. Sinabi na kulang dito dahil lang hindi nila nakikita. Ano nangyari? Assuming nag-insert, naging epektibo ba? Kung hindi naman or na-implement ba? Kasi baka mamaya nakakatakot din dyan, mamaya naglagay din ng ganyan, tapos ghost naman pala, hindi naman totoong nilagyan. Ghost project? Mas malala. Ghost project.
Hindi, baka mamaya ganun eh. Di ba? Hindi po natin masasabi. Baka mamaya kaya maaaring nakalagay doon ganito. Tapos ghost project naman pala. So dapat makita rin natin yan. Yung pong sinasabi na common na pinanggagalingan ng mga kickback na dredging at desilting na para bagang ghost project din po. Doon po sa ganun pong usapin, meron ho ba kayong informasyon doon? Opo. Congressman, napakabigat nga po nito kasi kayo mismo ang pinuno nitong komite, no? Na naatasan sa pangalan pa lang, Public Accountability and Good Governance, no? Congressman, sa sinasabi po ng ilan, pati ho ng Senator Ping Lacson na may mga kongresista na sila na mismo kontraktor. Paano ho ninyo tatanggapin yung ganung informasyon at in case kayo ba ay may lakas ng loob para ho mailantad tong mga sinasabing kongresista mismo na ang kontratista ng DPWH? Wala naman po tayo magagawa kung pagdating sa committee hearing, lumabas itong mga ganitong mga pangalan. Kaya ano po magagawa natin? Tama tong isagot dito ni Chua. Kung yun po, Manong Ted, ang magiging resulta, so trabaho lamang ho natin to, walang personalan. Kung sila po ay matatamaan ho dito, sorry na lang. Basta tayo bilang halal ng ating distrito at may karapatan at binigyan tayo ng kapangyarihan para pamunuan ho itong komitiba at mag-imbestiga ho tayo dito, hanggang doon lang ho tayo. Wala na ho tayong personalan. Pero iba yung sagot niya dito mga kabaitaan. Umiiwas talaga eh. Takot talaga siyang magbitiw ng salita laban ho sa mga buaya dyan sa mayabang kapulungan dahil siya mismo alam niya talaga kung sino-sino ho itong mga kawatang ito mga kabalitaan. At isa pa rito ay wala ho tayong tiwala at hindi ho tayo believe nitong si Chua. Dahil kung matino ho ito mga kabitaang tongresista ay hindi ho ito magpapatayo ho ng barangay hall sa isang bangketa mga kabaitaan. Nagpapatayo siya ng barangay hall sa bangketa, yung daanan ng mga tao ay hinaharangan na, hindi na madadaanan, lalo na rin ho itong harapan ng paaralan na gumastos ho sila ng 19 billion pesos mga kabaitaan. Pero yung struktura, kung titignan nyo po, ay parang hindi naman siguro aabot ng 19 billion. Kasi nga, pahaba ho siya, tapos maliit lang ho talaga yung floor area. Diba? So, ito rin ang dapat paimbestigahan. Itong si Chua mga kabaitaan, mantakin nyo po, gumastos ng 19 billion, walang may provide na mga permit mga kabalitaan. Kahit barangay clearance man lang, wala mang may pakita mga kabaitaan. Ayon pa sa mga napapanood natin sa mga video ng mga ilang vloggers o doon sa malapit na lugar na iyon, lahat namang 19 billion na yan ay iginasto ba talaga dyan sa nasabing napakapangit na barangay hall na tinatakpan yung hinaharangan yung bangketa at itong harapan ng ating public school dyan mga kabalitaan? Isa rin to dapat ang maimbestigahan para malaman natin kung ito ba ay matinong klaseng tongresista o hindi gaya ng ibang tongresistang kawatan ho. Ginamit hong gatasan ang mga proyekto nila para makakulimbat at magpakayaman mga kabalitaan sa mundong ibabaw. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation, huwag niyo pong kalimutan mga kabalitaan. Paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon at i-share nyo rin po para malaman ng karamihan kung ano pang mga ganapan sa ating lipunan. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Maraming salamat, masalamo sa inyo lahat. Sa ating mga bagong bayani ng ating bansa, ang makabagong bayani ng ating bansa, ang Overseas Filipino Workers. Saludo ho kami sa inyo. At mga Pilipino dyan sa The Hague, Netherlands, maraming salamat. Bobby Rose sa Lapu-Lapu City sa Cebu, Tobias family, and of course, Ana Santos and Corazon Nikeda dyan sa Japan, mga kabalitaan. At saludo rin tayo sa ating mga kapatid na mga seafarers saan maglupalop ng ating mundo. Kinakitso tayo sa ating pagbabalik sa paglalahado ng mga panibago na mamhong mga impormasyon na dapat nating malaman dahil tayo ay dapat may pakiala. Luzon, Visayas, Mindanao, saan malupalop ating mundo basta may mga Pilipino. Ang bahay nito ay para kanatong tanan mga kabalitaan. Ako po'y magpapaalam na po. Bye-bye. To God be the glory. Mwah-mwah. Chip-chip. Peace out.